Hello, youth. We are now in the fifth day and last day of our online devotion, and I'm so glad that we've been learning from the topics that have been delivered by our exhorters in previous days of our online devotion. And now let me be the one who will be going to deliver the word of God. And I pray na ito ay magbigay sa atin ng kalakasang espiritual, magbigay sa atin ng paglagang espiritual habang patuloy nating inaaral, habang patuloy nating tinatanggap ang kapahayagan ng Panginoon sa oras na ito. And I am asking everyone, let us have first a short prayer before we proceed on the study of the Word of God. Let's pray. Father God, we thank you for this moment that we're going to study your word. I pray, Lord God, for the empowerment of the Holy Spirit. I'm praying, Lord God, for the illumination of the Holy Spirit upon our minds, upon our hearts, upon those people who are watching this video, especially to the young people, Lord God. In our lives, Lord, be exalted. In our lives, Lord, be glorified, be praised. In this message, Lord Jesus, that you be the center, and let the Holy Spirit be our greatest teacher right now. In Jesus' name, this we pray. Amen and amen. So the title of my topic is Understanding and Responding to the Love of God. Again, understanding and responding to the love of God. I have here two main texts from the Bible in Ephesians 3:17 to 19 and 1 John 4:19. Ang gamit ko pong version ay Magandang Balita Biblia para mas magkaintindihan po tayo. Hayaan niyo pong basahin ko po yung una pong biblical passage. Sa Efeso 3:17 to 19, ito po ang sabi, Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko ng pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain, upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Ang sabi naman sa unang Juan 4:19 o 4:19, sabi rito, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. It's really difficult to respond on a thing that you don't understand. Mahirap magbigay ng tugon, ng reaksyon sa isang bagay na hindi mo naman nauunawaan. Sa isang pahayag na hindi mo nauunawaan, kahit sa isang tao na hindi mo nauunawaan, mahirap magbigay ng respond. Kaya minsan, di ba, kapag may nagsasalita at di mo maunawaan, gusto mong ipaulit sa kanya yung sinasabi niya para makapagbigay ka ng tamang response. Sometimes, ang nangyayari naman, kapag ikaw ay hindi nakakaunawang mabuti doon sa sinabi ng tao, mali yung pagkaunawa mo, magiging mali rin yung iyong response. So, it's very important that you have a right understanding before you give a right response or responding. Naiintindihan mo ba talaga ang pag-ibig ng Diyos? This is my question. Naiintindihan mo ba talaga ang pag-ibig ng Diyos? Naiintindihan ba talaga natin ang pag-ibig ng Diyos? And I hope and I pray that that as this message ends a while later on, mas maintindihan natin, mas maunawaan natin yung pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. The Ephesians 3:17 to 19 that I have read a while ago is a part of Paul's prayer. Ito po ay bahagi ng panalangin ni Apostol Pablo para po sa iglesia sa Efeso. Ang dalangin po ni
ni Paul ay yung pag-ibig daw po yung maging ugat at pundasyon sa lahat ng gawain ng iglesia. Upang lubusang maunawaan daw kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang pag-ibig ni Kristo o ang pag-ibig ng Diyos. So we can see here, guys, that understanding the love of God is a journey. Yan. Yung lawak ng pag-ibig na to, kailangan mong libutin. Yung haba nito, kailangan mong sukatin, kailangan mong lakaran. Yung taas nito, kailangan mong akyatin. Yung lalim nito, kailangan mong sisirin. So meaning, the love of God, the understanding for this love is a journey. Nung nakilala mo ang Panginoong Hesus, that's the start that you have understood the love of God at hindi doon matatapos yun. Kapag ikaw nakakilala sa Panginoon, ang iyong buhay pananampalataya ay isang lakbayin, isang journey. At isa sa mga natututunan mo habang ikay lumalakad sa pananampalataya at maunawaan mong lubusan yung pag-ibig ng Diyos. Ito yung habang nakikilala mo ang pag-ibig ng Diyos, mas lalo kang napapamahal sa Kanya. Isa po sa pictures na ipinapakita ng Bible sa pagmamahal ng Diyos. Makikita natin some of the illustrations from the Bible na ibinigay na inihalin tulad po yung pag-ibig ng Diyos sa pag-ibig ng isang lalaking nagmamahal sa isang babae. Ito po yung mangingibig na nanunuyo at mangingibig na di sumusuko. Yan po yun. Ganyan po yung pag-ibig ng Diyos. Patuloy pong nanunuyo sa atin. Ganyan po yung pag-ibig ng Diyos. Hindi sumusuko sa atin. Kaya yung mga taong nakakaunawa ng pag-ibig na yan, yung mga anak ng Diyos na nakakaunawa ng pag-ibig na yan, yung mga hinirang ng Diyos na nakauunawa ng pag-ibig na yan, sila yung mga taong nagmamahal din sa Kanya. Dahil kung ikaw yung may tunay na pagkaunawa, hindi pwedeng hindi mo rin siya mahalin. Kapag naranasan mo talaga yung pagmamahal ng Diyos sa buhay mo, hindi pwedeng hindi mo siya mahalin. Ito po yung sinasabi kong siya yung unang umibig sa'yo. Ikaw yung una niyang inibig. Tayo yung una niyang inibig. Kaya ngayon, dahil naranasan natin yung pag-ibig na yon, patuloy din tayong umiibig sa Kanya. Right now, I'm going to share to you two truths about the love of God or two truths about God's love. Dalawang katotohanan patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Number one, because He loves you, He died for you. Dahil mahal ka ng Diyos, namatay siya para sa'yo. Alam ko, marahil ay matagal mo nang naririnig ang salitang ito. From the very moment, first moment of your Christian life, syempre ito yung narinig mo. Na gaano ka man makasalanan, kaya kang patawarin ng Diyos, gaano ka mang karumi, kaya kang linisin ng Diyos, at namatay siya para sa'yo dahil mahal ka niya. And right now, dapat mas maunawaan natin yung bagay na yon sa ating mga buhay. Sabi ng Romans 5:8 o Roma 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ang sabi rito, highlight niyo yung word na yon, pinatunayan ng Diyos. Sa mga pagkakataong ito, sa ating panahon, maraming pinapatunayan ng tao. Pag meron kang papatunayan, kailangan meron kang ebidensya. Kung meron kang papatunayan, kailangan meron kang ipinapakita. Diba yung isang manliligaw na lang na lalaki sa kanyang nagugustuhang babae, kailangan may mga ipakita siyang bagay, syempre yung time, yung effort, and
iba pang mga bagay para maging ebidensya ng kanyang pagmamahal dun sa kanyang nililigawan. At sa iba pang mga aspeto o iba pang mga pagkakataon sa buhay, may pinapatunayan ang tao. Pero alam mo, kapatid, alam mo kabataan, ang Diyos meron din pinatunayan. Ang pinatunayan niya, mahal ka niya. At anong patunay nito? Namatay lang naman siya para sa iyo. And I want you to take it personally. Itong pinatunayan niyang pag-ibig niya sa iyo. Madaling magpatunay sa taong karapat-dapat. Kailangan mong gawin yung isang bagay kasi nakikita mo yung taong binibigyan mo ng effort ay karapat-dapat para sa effort mo. Tama? Kapag yung taong yan, tingin mo hindi karapat-dapat sa effort mo, bakit mo pag-aaksayahan ng panahon? Pero alam mo, hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Pero pinatunayan niya yung kanyang pag-ibig sa atin. We're not really worthy. We don't have any worthiness. Marahil pwedeng ang sabihin ng iba, worthy kasi tayo. We're really worthy dahil namatay ang Panginoon para sa atin. But that's not what the Bible is talking about. Hindi yun yung sinasabi ng Bible sa atin. Na namatay si Kristo dahil worthy tayo. Christ died for us because of His grace and mercy. Yung grace na yun, alam natin that's unmerited favor. Diba? Alam natin hindi tayo karapat-dapat pero tayo'y minarapat. Wala tayong anumang daladalang halaga. Wala tayong daladalang importansya dahil sa ating kasalanan. We cannot really reach. Ito yung standard ng Lord. Ito tayo, hindi natin maabot. Wala tayong worthiness. Hindi tayo karapat-dapat. But because God is merciful, God is gracious, binigyan niya tayo ng worthiness. Yung worthiness ni Christ, binigay niya sa'yo. Wala tayo nun. Siya lang yung meron nun. Tayo kasi ay sinners. Tayo ay mga nagsisin sa Messenger. Joke lang. Tayo ay sinners. S-I-N-N-E-R-S. Mga makasalanan. Ganun tayo eh. Sabi ron, di ba? Para sa atin nung tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo. Ganyan niya pinatunayan yung pag-ibig niya. That's really amazing love. Amazing love. How can it be that you, my King, will die for me? Grabe. Grabe yung pag-ibig ng Diyos. So what should be our response as we understand this love of God? Ito po yung response dapat natin. Dahil binigyan niya yung buhay niya sa atin, let us give also our lives to Him. Let us die on ourselves and let us live for Christ. Anong sabi ni Apostle Paul in Galatians 2:20 o Galatia 2:20? Sabi niya rito, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Apostle Paul took personally the message of the gospel, the love of Christ in his life. Sabi niya, yung Diyos na nagmahal sa kanya, naghandog ng sarili para sa Kanya. Yun yung Diyos na nabubuhay na sa Kanya. It's not all about Him. Likewise,
church, likewise, youth, yung ating buhay, it's not about us. It's not about I, me, myself. It's all about Christ. It's all about Jesus. Ang buhay na to, dahil tinubos tayo ng Panginoon, ang buhay na to ay para bigyan ng kaluguran ng ating Diyos. Nagiging kasayahan natin. Nagiging kagalakan natin na mabigyan ng kaluguran ang Panginoon. And that's the heart of a true servant of Christ. That's the heart na patuloy na nagnanais na mamatay sa kanyang sarili. At si Kristo yung mabuhay. Si Kristo yung mabigyan ng kaluguran. This is the question, guys. Is Christ really glorified in our lives? Sa anumang aspeto ng ating buhay, in every area of our lives, dapat si Kristo yung nabibigyan ng kaluguran. Sabi ni Martin Luther, sabi niya, we need to hear the gospel every day because we forget it every day. Dapat daw nating pakinggan lagi yung ebanghelyo kasi nakakalimutan daw natin ito every day in our lives. Marami kasi mga bagay dito sa mundo ang kumukuha ng ating atensyon. Sa inyo na lang, kabataan. Sa atin na lang, kabataan. Maraming mga bagay ang kumukuha ng ating atensyon para makalimutan natin yung ginawa ni Kristo para sa atin. Nakakalimutan natin ano ba talagang purpose ng buhay na to. Ano ba talagang ministry natin. Niligtas tayo ng Panginoon. Ngayon, anong mangyayari? Magpakaliwaliw na lang ba tayo? Niligtas tayo ng Panginoon. Ano nang gagawin natin? Nakakalimutan natin itong gospel. Kaya kailangan natin siyang pakinggan araw-araw. At hindi lamang pakinggan, patuloy na pag-aralan at patuloy tayong lumalim dito sa ebanghelyo na to. Kasi ito yung ginawa ni Kristo para sa iyo. Ito yung mensahe, ito yung aralin or lesson na hindi lamang dito sa mundo. Ito yung merong impact into eternity. Yan yung gospel na inihayag sa'yo. Na dapat na patuloy nating tinatanggap. Patuloy nating sinasabuhay. Patuloy tayong nagiging grateful, nagiging thankful sa message na yan para sa atin. So that's first point, guys. Because He loves you, He died for you. Tandaan mo yan. Personalin mo yung mensahe na yan. Baka nakalimutan mo na. Baka nakalimutan na natin. Nakakalimutan natin. Personalin natin. And as we take it personally, makikita rin natin dito na yung mga taong nasa paligid mo, iniibig din sila ng Panginoon. Ang Panginoon ay namatay din para sa kanila. Kaya tayo rin yung ginagamit ng Diyos para ipahayag sa kanila yung mabuting balita, yung ebanghelyo ng ating Panginoon. And second point is, because He loves you, He's been faithful to you. Dahil mahal ka ng Diyos, naging tapat siya sa iyo. Hindi nagbago yung katapatan ng Diyos noon, ngayon, at kailanman sa ating buhay. Sabi ng 2 Timoteo 2:13, kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nananatiling tapat pa rin, sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. We know in our lives na we fail. May mga pagkakataon sa buhay natin. Tayo'y nagkakamali, nagkakasala. Hindi tayo totally perfect na nakakasunod sa Panginoon, nagiging tapat sa Panginoon in our thoughts, in our words, in our actions. Sumasablay tayo. But this is the amazing thing to God. He's unchanging God. Yung kanyang katapatan ay hindi nagbabago. Kaya nga sa mga pagkakataong hindi ka nagiging tapat, lumapit ka sa Diyos. Patuloy pa rin siyang tapat sa iyo. Sa mga panahong nagkakasala ka at nagkakamali,
i-confess mo, magsisi ka, lumapit ka sa Diyos, sumuko ka sa Diyos, He is still faithful and just to forgive you. So in this faithfulness of God, ano dapat yung ating maging response? As you understand the faithfulness of God, the faithful love of God, anong kailangan nating maging tugon? Our response should be also be faithful to Him. Kailangan mo ring maging tapat sa Diyos. Do every effort by God's grace and by the help of the Holy Spirit. Do every effort na maging tapat ka rin sa Diyos. Sabi ng unang Korinto 4:2, ang katiwalay kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Each and every one of us is a steward. Tayo'y pinagkatiwalaan ng Diyos. Dahil mahal ka niya, pinagkatiwalaan ka niya. Think of it, how privileged you are. Gaano tayo ka-privileged? Tayo'y pinagkatiwalaan ng Creator ng mundong ito, ng universe. Pinagkatiwalaan ka. So anong dapat nating gawin? Sabi ron, ang katiwalay kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Time will come, yung mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, time will come, bibigyan niya tayo ng reward. God is really just. God is really fair. Ano mang ginagawa natin dito sa mundo, time will come, magbibigay tayo ng account sa Panginoon. Kaya ngayon, bilang tinawag ng Diyos, bilang nag-respond doon sa panawagan ng Diyos, gawin mo yung mga bagay na makakaya mong gawin para sa kaluguran ng kanyang pangalan, para maitaas siya, para sa patuloy na expansion ng kanyang kingdom. Sabi nung nakaraan, don't waste your potential. Sa ating first day of devotion, baka namimiss mo na tong iyong panawagan o yung calling mo. Namimiss mo na. So it's about time para manumbalik ka, para gawin mo ng totoo, tunay, sincero sa iyong puso yung paglilingkod sa Panginoon. Ang sabi ni Rick Warren, faithful servants never retire. You can retire from your career, but you will never retire from serving God. Sa aking career, as a teacher, pwede akong mag-retire someday as a public school teacher kung ako man ay aabot dun sa retirement age na tinatawag. Pero pagdating sa paglilingkod ko sa Panginoon, yung aking calling na magturo sa iba, hindi ako magre-retire doon. Kasi, yun yung panawagan ko na habang buhay dapat kong gawin. Kahit ugod-ugod na ako, na konti na lamang yung aking pwedeng turuan. But still, hanggat may lakas, hanggat kayang magsalita, hanggat kayang maglingkod, gagawin pa rin. Up to my last breath. Ganon dapat yung ating maging kaisipan, mga kabataan. Because faithful servants never retire. Kaya kapag tayo sumuko, kapag iniwan natin ang ministeryong pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, ang tanong, faithful ka pa ba? Ngayon, kung tingin mo hindi ka naging faithful, God's still faithful. Go to Him and be restored. God is willing to forgive, to embrace you, at nais kanyang maglingkod muli sa Kanya dahil mahal na mahal Kanya. In our conclusion, this is my question: how's your love story or love life now to God? Kamusta yung storya ng pag-ibig mo sa Panginoon? Since we've been talking that understanding God's love is a journey,
Kamusta yung journey natin ngayon? Mas patuloy mo bang iniintindi? Patuloy mo bang inuunawa? Patuloy mo bang nararanasan ang pag-ibig ng Diyos? Kasi kapag ito'y nararanasan mo sa buhay mo, may tinatawag yung outflow. Outflow dun sa buhay ng ibang taong nakapaligid sa'yo. Mararanasan din nila yon, mararamdaman din nila yung pag-ibig na ibinubuhos sa'yo ng Diyos. Magtatapos po ako sa isang quotation ni Augustine. Ang sabi niya, to fall in love with God is the greatest romance. To seek Him, the greatest adventure. To find Him, the greatest human achievement. Na-fall in love ka na ba? To fall in love with God daw is the greatest romance. Yan ay patungkol sa love life mo kay Lord. Pag sinisik mo raw, hinahanap mo ang Diyos, that's the greatest adventure. Kaya patuloy nating hinahanap ang katotohanan sa Biblia. Hinahanap ang mga bagay patungkol sa Diyos. At pag natatagpuan mo yung mga bagay patungkol sa Diyos, to find Him is the greatest human achievement. So it's a journey, guys. Ang ating lakarin sa pagkaunawa sa pag-ibig ng Diyos ay isang lakbayin. And I pray, patuloy tayong makaunawa sa pag-ibig na ito. At habang napapatunayan natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay, we can respond ng tama sa pag-ibig na ito. And this is my prayer in this 5th day of our online devotion. Nawa ay sa bawat topic, araw-araw, may binigay ng iba't ibang exhorters. Review natin. Magkaroon tayo ng personal reflection. Hayaan natin na maitanong sa ating isip at bumaba sa ating puso at makita sa ating buhay. Let us pray. Father God, we thank you for the opportunities that you've been giving to all the young people. Not just young people, but those people who are watching this video. Since Monday, Lord, salamat dahil patuloy kang nagturo. Patuloy kang nagpaalala. Patuloy kang nag-correct. Pero patuloy ka pa rin nag-comfort. Patuloy kang nag-encourage. Patuloy kang nag-empower. Thank you, Lord God, for everything that you've been doing in our lives. I pray, Lord, for these young people. I pray for this chosen youth generation of Lane to be truly matured in their Christian life. I pray for those people who are watching this video na magkaroon kami ng tunay na pagkaunawa sa inyong pong salita, sa inyong pag-ibig, ang aming journey in our spiritual life. Patuloy, Lord, magkaroon ng paglago. At dalangin ko, Diyos, habang naiintindihan namin ito, patuloy kaming tutugon sa tamang pag-ibig sa iyo, sa tamang pagsamba sa pangalan mo. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless us all.